Hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na payagan ang kanyang abogado at pamilya na madalaw siya sa Scheveningen Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ayon sa Embassy ng Pilipinas sa The Hague, tumawag umano ang detention officer ng ICC upang iparating na nais makausap ni dating Pangulong Duterte ang consular office. Sa phone call, sinabi umano ni PRRD na isiniralim siya sa medical check-up na agad namang tinugunan ng custodial officers at maayos naman umano ang naging resulta ng kanyang kalusugan. The former president then requested a visit by embassy consular officials and also asked the embassy to assist in the request for a visit by his legal counsel and family member respectively. Ito ay ayon sa embahada. Samantala, sa interview ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre, pinaliwanag nito kung bakit hindi ang common law wife ni PRRD na si Hanelet Avicenna ang kasama nito papuntang Netherlands. Paliwanag ni Torre ay mismong si Hanelet na umano ang tumanggi patungong The Hague. Dahilan umano ni Hanelet, wala umano siyang passport na hindi naman pinaliwalaan ni Torre dahil anya nakalabas umano ito ng Hong Kong. Dahil sa refusal ni Hanelet ay CES Medialdia na lamang umano ang isinama ni PRRD. Ang pagtanggi umano ni Hanelet ang dahilan kung bakit nagka-delay-delay ang oras ng pagdadala ni PRRD sa Netherlands. Dahil ayon kay Torre, hindi daw napayag ang mga piloto na iba ang nasa dokumento na pangalan sa mismong kasama ni PRRD. May belta din si Torre sa mga bumapatiko sa kanya dahil sa hindi ayos ang ginawang pagtrato nito sa dating Pangulo. Ayon kay Torre, hindi pa daw ba special treatment ang ginawa niya kay PRRD? Amit umano nito ang private plane na dapat sana umano ay para lamang sa presidente. At nakaupo pa umano siya sa inuupuan ng presidente samantalang hindi naman na daw presidente ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nag-refuse si Hanelet na sumama papuntang Hague. Sabi ni Hanelet, wala siyang passport daw. Which I don't believe. Wala siyang passport galing Hong Kong. So binigay na namin kay former ES Medialdia ang upuan. Ang first choice namin si Hanelet ayaw sumama. Kaya nga na-delay ng na-delay. Kasi nga nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanelet ayaw lumipad ng eroplano. Ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yon. Pag nagkataon, ang gulo. Sir Jeff, ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi na siya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun. Anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th Airlift Wing, which is the Presidential Airlift Wing of the Republic of the Philippines. Ang upuan niya, presidential chair. And he is an arrested person. Oh, sige nga. Hindi ba special treatment yun? Pasensya na po kayo, talagang napakalaking special treatment ang ibinigay natin sa former President Duterte. Sir, para wala lang gulo at mapagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan. Sir, kanino po naka-address yung pasensya niyo, sir? Pasensya na. Kanino, sir, naka-address yan? To whom it may concern. Sa lahat ng mga... Kasi may pwedeng birahin talaga ako eh. Bakit binigyan mo ng special treatment dyan si former President Duterte? But itong kamag-anak ko, hinuli rin sa ganitong oras at panahon eh, diretso sa kulungan, diretso sa selda, pinyanyo nyo pa sa pagkainit-init na investigation room nyo at pagkatapos ngayon nandito na sa isang mas mainit pang selda. Eh wala pa namang charges, piniprepare nyo pa yung papel at inihahanda pa lang ang papel for inquest. Eh nandito na sa mainit na selda ang kapatid ko o kamag-anak ko o tatay ko o anak ko or asawa ko. Samantala itong former president ay international court na ang nagbigay ng warrant niya. Tapos nandiyan siya sa upuan ng presidente rin. Anong klaseng treatment yan? Akala ba natin the law applies equally to all? Kaya pagpasensyahan po ng mga kababayan nating Pilipino na might be aggrieved of that special treatment given to him.
Sensya na po kayo at ito ay kailangan lang gawin para ang ultimate objective ay magawa natin, which is to bring him to the Hague in the International Criminal Court. Okay. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover ko. It's a long haul, it's a long flight. Okay lang po. Unang turing. And I think this is something to do with the law and order. At sinasabi ko naman sa mga police,